Sa isang marangyang lungsod, ang ating bida na si Makwe ay nagpapahinga sa paliguan, umiinom ng alak habang nanonood ng pelikula. Pagpalit ng eksena, sa labas ng malawak na kalawakan, may mga bituin na lumilipad patungo sa daigdig. Nakikita niya ang langit na umiilaw at akala niya ay bulalakaw kaya agad siyang nagdasal. Hilingin na sana ang 23 taong gulang na dalagang ito na hindi pa nagkaka-boyfriend mula pa sa sinapupunan ay makahanap ng kanyang kalahati habang nag-iisip siya at nangangarap na mapakasalan ang isang gwapong lalaki. Ang pangalan ng kinasusuklaman niya ang lumabas. Pagdating, sinabi niya agad ang cheesy line, "Bumaba ako mula sa kalawakan para makita ka," at hinalikan pa siya. Talagang alam ng bobong ito kung paano sirain ang pangarap ng iba. Kakakabangon pa lang ni Makwe mula sa paliguan at tumilansik ang tubig. Bigla ang mailumitaw na binata, mukha siyang robot. Bigla siyang mabilis na lumipad at inagaw ang tuwalya ni Makwe. Dahil sa sobrang bilis ay wala siyang nakita, inakala niya na multo ang kanyang nakita. Sa sandaling iyon natanggap niya ang tawag ng kanyang matalik na kaibigan na si Feifei na humihingi ng tulong. Kaya agad siyang pumunta upang tumulong. Ito na ang ika-negatibo, 100 at isa beses na nakipag-date ang kanyang kaibigan. Talagang hindi maintindihan ng taong may mapagbigay na puso. Habang nagdadaldal si Makwe ay may nakita namang gwapong lalaki si Feifei. Ang lalaking naglalakad at nagsasalita ay nahulog sa bitag ng pag-ibig. Ang ating bida ay isang alien. Siya si Kim Mulai, ang nakasuot ng kakaibang kasuotan. Sa gitna ng karamihan, siya ang sentro ng atensyon. Nakita ito ni Feifei at dali-daling lumapit upang makipagkamay at makipagkilala. Ngunit ayon sa pagsusuri, ang target ay hindi tugma kaya naman itinulak niya ito palayo. Siya ay isang robot na naparito upang hanapin si Xiao Makwe dahil siya lang ang makapagliligtas sa kanyang planeta na kalam. Unang beses pa lang siyang nakita ni Makwe, ngunit pakiramdam niya ay pamilyar ito. Parang nakita na niya ito sa panaginip. Base sa kanyang pagsusuri, natagpuan na ni Mulai ang tamang target. Kaya walang sabi-sabi ay lumapit siya at hinalikan si Makwe sa harap ng maraming tao. Natagpuan na ang target. Matagumpay ang kumpirmasyon ng. Pagkatapos ay agad siyang nag-freeze ng oras at binuhat siya palayo sa napakabilis na tulin. Sinabi ni Wanggang kay Feifei na si Makwe ay binuhat ng isang gwapong lalaki. Totoo ngang sa oras ng kagipitan ay nahuhumaling pa rin sa gwapong lalaki. Agad nilang natukoy ang lokasyon ni Makwe at mabilis silang nagmaneho papunta. Binuhat siya ni Mulai na tila lumilipad. Habang lumilipad ay nag-uusap sila, pagkatapos ay huminto sila sa harapan ng sasakyan ni Feifei. Buti na lang at dahil sa kakayahan niyang mag-freeze ng oras, kaya walang aksidente na nangyari. Nagulat si Wanggang at hindi niya alam kung anong nangyari. Alam lang niya na mailiwanag na dumaan kaya siya napahinto. Dahan-dahang lumapit si Mulai habang buhat si Makwe. Hindi man lang inalala ang kanyang kaibigan at tiningnan kung ano ang nangyari sa kanya. Tulala pa rin si Feifei at pinagmamasdan ang gwapong lalaki. Sugatan ang paa ni Makwe kaya binuhat siya ni Mulai sa kotse para dalhin sa ospital. Dito nakita ni Wanggang ang anino na dumaan kaya akala niya ay multo. Si Mulai lang iyon, ang balita tungkol sa kanya ay lumabas din ng malawakan sa tsi. Dumating siya sa kwarto ni Makwe. Pagkatapos mag-usap ng 2 o 3 pangusap at napansin na may dumating, tumakbo siya palayo ng napakabilis na parang kidlat. Nakatingin si Makwe at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Kagagaling lang sa sakit pero agad na binigyan ng trabaho ng kanyang mahal na boss. Nakarinig sila ng tunog ng aksidente, kaya agad silang bumaba para tingnan. Lumalabas na si Mulai ay hinarangan ang kotse para iligtas ang isang pusa. Ang kotseng iyon ay kay Xulai. Ang ina ni Makwe ay agad ding dumating nang marinig niya na nasugatan ang kanyang anak. Si Xulai ay tinawag niya para pumunta. Lumalabas na silang dalawa ay magkababata, kaya gusto ng kanyang ina na magpakasal sila at magkaanak. Ngunit sa mata ng sekretarya ni Xulai, si Makwe ay isang lotus. Hindi pa man ay tinatawag na ng kanyang ina si Xulai na manugang. Sobrang sakit ng ulo niya, kaya pinatigil niya ang kanyang ina at sinabing hindi siya sumasang-ayon. Gusto siyang iuwi ni Xulai, ngunit pinigilan siya ni Mulai. Sa harap ng maraming tao, sinabi ni Mulai na siya ang kasintahan ni Makwe at binuhat siyang umalis. Habang nag-uusap sila, sinumbatan ni Makwe si Mulai at sinabing alam ba niya kung gaano karaming gulo ang idinulot niya. Walang pag-aalin lang ang sinabi ni Mulai na hindi niya alam, ngunit kaya niyang magtrabaho at kumita ng pera para sa kanya. Nang marinig niya ito, may sunod-sunod na bagay na gustong bilhin ang pumasok sa isip niya, kaya pumayag siya. May isang kondisyon si Mulai at iyon ay kailangan niya ng matitirhan, kaya sila ay maninirahan ng magkasama. Hindi na pinagsalita si Makwe at agad siyang nakatulog. Dahil nasa bahay siya ni Makwe at para makabayad siya ng utang, kailangan niyang gawin ang lahat ng sasabihin niya. Simula ngayon, kailangan ding matutunan ni Mulai kung paano maging isang tao. Tapos na mag-charge, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay maglinis ng bahay. Pagkatapos ay magluto. Mabilis na natapos ni Mulai ang lahat. Hiniwa ang gulay ng pantay na parang makina. At isa siyang robot. Natuwa si Makwe nang makita ito. Pagkatapos niyang tikman ang isang piraso ay nahilo siya at nawalan ng malay. Nagbigay ng komento si Mulai na hindi kumakain ng hilaw na pagkain ang mga babae. Kaya simula ngayon hindi na niya kailangang magluto. Kailangan na lang niyang initin ang pagkain. Pagkatapos niyang sabihin ito, inilagay agad niya ang dilatang pagkain sa microwave at iyon na, boom. Ang kanilang mga mukha ay umitim. Naisip ni Makwe na isa siyang halimaw na ipinadala ng langit upang parusahan siya. Hayaan na lang, muli niyang binigyan si Mulai ng walis para sa gawaing bahay.
Ngunit ipinagpatuloy niya ang pagkawasak at hindi ang paglilinis, sinira pa niya ang husky robot ni McQuay. Galit na galit si McQuay kaya napaiyak siya. Sa huli ay naging isang war zone ang kanyang silid. Umiyak siya habang yakap ang kanyang mga gamit sa harap ng pagkawasak ng silid na sinira ni Mulay. Sa sobrang galit ay pinagsabihan niya siya, mula ngayon ay tatayo lang siyang tahimik. Ngunit gusto niyang manatili dito kaya kailangan niyang sundin ang 3 kondisyon na itinakda niya. Naglagay sila ng fingerprint seal para pirmahan ang kontrata. Hindi niya alam kung bakit nag-iba ang pakiramdam ng kanyang maliit na puso nang makita ang fingerprint seal. Nagtaka si McKay kung paanong alam niya ang lokasyon ng bahay niya. Nagtanong naman pabalik si Mulay kung alam ba niya ang tungkol sa mga satellite. Talagang kalabisan ang itanong iyon, pagkatapos ay hinila niya siya palapit. Naramdaman niya na mukha siyang manyakis. Sinabi ni Mulay na tila nakapunta na siya rito. Pamilyar ang pakiramdam. Siyempre pamilyar, lumabas ka mula sa batog ng bahay ng isang babae. Kaya paanong hindi ka magiging pamilyar? Hinila ni McKay siya sa lugar at ipinakita sa kanya. Hindi niya nakalimutan na isama ang danyo sa moral na kinuha niya ang tuwalya niya at nagdagdag ng utang na kailangan niyang bayaran. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng 3 araw upang matuto at maging tulad ng isang tao. Nagamit niya agad ang bago niyang produkto. Ginawa niya siyang eksperimento. Ipinasuot niya sa kanya ang isang helmet na mukhang pangkaligtasan. Tiningnan ni McKay ang mga code na itinakda para kay Mulay. Nakita niya na pamilyar ito na tila nakita na niya kung saan, ngunit hindi niya maalala. Hindi na kailangan ng karagdagang setting para sa pag-aaral, kaya pinaupo niya ito at pinagsaulo ng isang tambak na aklat ng kasaysayan. Nakakalito tingnan. Habang tinatanggap ni Mulay ang bawat linya ng aklat ng kasaysayan, nag-iisip pa rin si McKay tungkol sa mga code. Sobrang pamilyar, ngunit hindi niya maalala at pagkatapos ay natulog na siya. Pagmulat niya, nakita niya si Mulay na nakatayo sa harap niya, kaya nagulat siya. Pinagsalita niya si Mulay ng lahat ng natutunan niya, walang pag-aalinlangan. Binigkas ni Mulay ang isang serye ng mga tula ni Libay. Pati na rin ang tula ni Kuwai, Siksoandi at iba pang mga makata na nagpasakit sa kanyang ulo. Pinapainit mo ako. Galit siyang tumayo at sumigaw. Kung hindi ka titigil, kakainin kita ng buhay na yon. Sinabi naman ni Mulay na maghihintay siya hanggang maligo at maglinis muna siya bago kumain. Nahiya si McQuay at hindi niya alam ang sasabihin. Hinila siya ni Mulay palapit at tinanong kung gusto niya talaga siyang kainin. Wala nang masabi, umalis siya para maligo. Nag-alala si McKay na baka mag-short circuit siya tulad noong nakaraan, kaya tumakbo siya upang tingnan. Ngunit ayos lang siya. Noong nakaraan ay dahil lang sa open circuit. Nang binuksan niya ang mode ng pagligo, habang sinasabi ito, hinubad ng general ang kanyang pantalon kaya nahiya si Matthew at tumakbo palabas. Iniisip pa rin niya ang tungkol sa programa na inilagay para sa kanya. Sa sandaling pag-iisip, naisip niya na iyon ay siguro Westfaye na nagturo sa kanya. Si Lai na naliligo ay iniisip din ang guro. Ngunit para sa kanya, siya ay isang lolo. Inilagay niya sa panganib ang kanyang buhay para tumakbo siya upang hanapin si Matthew. Hindi rin niya naintindihan kung paano makakatulong si Matthew. Pagkatapos maligo, kumuha siya ng pink na tuwalya at ipinulupot na parang babae. Agad tumakbo si Matthew at kinuha ang litrato ni Guro Westfaye at nagtanong. Hindi pa nga sinasagot ay nagbanta na at pagkatapos ay natapilok sa sabon at nadulas at hindi inaasahan, nagdikit ang kanilang mga labi at hinalikan sila. Ikinuwento niya sa kanya ang lahat tungkol kay Teacher Xifaye. Sinabi din ni McKay na pansamantala lang siyang maniniwala, naiinip si Mulay sa matagal na pagkakabalot ng tuwalya, kaya itinapon na lang niya. Namula si McKay at tumakbo para kumuha ng damit para sa kanya. Hindi naman niya maintindihan kung bakit namula ang mukha niya. Totoo ngang gumaganda ang tao sa damit. Pinili niya para sa kanya ang isang damit na nagmukha siyang domineering sea. Samantala niya ang katotohanan na natutunan ni Mulay ang lahat. Kaya pinuno ni McKay ang kanyang isip ng sunod-sunod na kwento tungkol sa isang domineering sea. Dahil din sa utang, seryosong-seryoso si Mulay sa pag-aaral. Domineering sea mode on. Naganap ang mga sitwasyon ayon sa gusto ni Magisi, tulad ng pagtulak sa kanya sa pader at paghalik, pagbuhat sa kanya sa kung saan-saan, kahit medyo nahihiya siya ay gusto niya. Ang bata pang husky, anong eksena ang nakita niya, mula sa bahay hanggang sa labas, lahat ay nagulat sa nakita, buong araw siyang buhat ni Sir. Sa huli, nagsawa na rin siya, ayaw ni Magisi na magkaroon ng osteoporosis, habang bata pa kaya tumigil na siya sa paglalaro, nakakasawa na ring maglaro ng madalas. Umiiyak si Magisi at nagmamakaawa, hindi niya na makain ang artipisyal na tamis na ito, maging ang pag-inom ng tubig ay hindi siya pinapayagan na maging mapayapa. Lumitaw si Eli sa likod niya. Pagkatapos ay nagpatugtog ng musika para magsayaw silang dalawa. Pinindot ni Michael ang sleep mode, kaya lang siya tumigil. Napansin niya ang presensya ng isang kakaibang bagay, kaya agad siyang nag-restart para tingnan. Mukhang nagpadala ang alliance ng isang tao upang sunduin siya. Kailangang magmadali si Mulay upang tapusin ang trabahong ipinagkatiwala ng matanda. Nakita ito ni McGeefy at hindi niya alam kung anong sikreto pa ang itinatago niya. Nang makita niya ang meteor, nanalangin siyang huwag na siyang magdulot ng gulo pa sa kanya. Bumagsak ang meteor sa lupa, isa itong ibang alien. Tinawag si Liking Mixulay sa silid upang magtanong tungkol sa computer-brain integration technology. Gusto niyang mamuhunan sa proyektong iyon, ngunit naisip niya na baka masyadong nagmamadali ang desisyon niya. Binanggit niya ang tungkol sa araw sa ospital at umalis upang hanapin si Magisi. Nakatingin si Liking at nagsabi
na buong araw si Makisi lang ba ang nasa puso niya? Nagtataka si Makisi kung ano ang mangyayari kung uminom ng alak ang alien. Kaya gusto niyang lasing na lasing si Mulay upang makakuha ng impormasyon mula sa kanya. 3 baso pa lang ay nalasing na siya. Nakita niya na dumating na ang pagkakataon. Agad na nagtanong si Makisi, ngunit hindi madaling malaman na gusto niyang kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Sinuntok niya ang ilong niya at pagkatapos ay nilalaro si Makisi. Natakot siyang marinig. Hindi niya alam kung kailan pa natutunan ni Sir ang mga masasamang salita na iyon. Nasa general manager mode pa rin siya pero sawa na siya. Akmang hahalikan na niya ito nang harangan niya ang bibig nito at sinabing palitan ng warm man mode. Pagkaiba ng mode, agad siyang nag-flirt. Iniiwasan ni Makisi ang panunukso na parang salot. Gumawa siya ng ibang eksena upang lumikha ng isang romantikong tagpo sa kanya. Ngunit sino ang gumagawa ng ulan gamit ang isang spray ng pestisidyo? Hindi na matiis ni Makisi kaya kailangan niyang talunin ito. Umuwi siya at nagtimpla ng coke na may sleeping pills para inumin niya pero hindi niya alam na nahulog siya sa sarili niyang patibong. Pag inom ng isang lagok ay agad siyang nakatulog. Pagkaraan ng 3 araw, ginagamot ni Ihilai ang sugat ni Makisi sa kanyang binti. Sa wakas ay natuklasan niya ang isang bagay na kayang gawin ni Sir. Ang dakilang pag-uusap, nagpalit ng eksena si Ihilai na may kutsilyo sa kanyang liit. Ngunit ang kanyang daliri ay nakakapanibago at nakaturo pa sa mukha ng mga manonood. Nakatayo si Makisi at nangangati ang mga paa. Medyo mali pa rin ang kilos, itinulak ni Ihilai ang kutsilyo malapit sa kanyang liig para maging makatwiran ito. Habang nagbabasa ng isang emosyonal na dialogo, tumunog ang doorbell at sinira ang buong kapaligiran. Pagpasok pa lang ni Ihilai sa bahay ay tinutukan na agad siya ng kutsilyo ni Ihilai sa mukha. Kung hindi lumabas si Makisi para mamagitan ay malamang na pumutok ang ulo at dumugo. Nakaupo sa pagitan ng 2 lalaki at kinakabahan siya at hindi mapakali. Nang malaman niyang si Ihilai ay robot na gawa niya, kaya kumalma si Ihilai. Inanyayahan niya itong kumain. Si Ihilai kahit robot ay isa sa mga at nang makita ang eksenang ito ay umasim ang kanyang mukha. Tumakbo siya palabas para hawakan si Ihilai at binuhat siya nito sa sasakyan. Hinamon siya ni Ihilai na subukang buhatin siya. Lumapit si Ihilai at naisip niyang gagawin niya talaga kaya medyo kinabahan si Ihilai. Buti na lang dahil sa pagsusuri, masyadong mabigat si Sir kaya hindi ito posible. Sa isang lugar na maraming tao ay binuhat pa rin ni Ihilai si Makisi. Nakita ito ng 2 batang nakaupo sa tabi. Agad na sinisi ng babae ang kanyang kasintahan na hindi tinitingnan ang iba para matuto. Binuhusan niya ito ng tubig sa mukha. Ang highlight ay para sa matandang babae. Umupo sila sa hapagkainan at ang 2 lalaki ay parang pumasok sa larangan ng digmaan. Nag-agawan silang 2 sa pagkuha ng pagkain para kay Makisi. Ngunit kinain ng isa. Pumasok sa labanan sa pagbabalat ng hipon. Walang gustong magpatalo. Sa huling hipon ay mabilis itong nakuha ni Ihilai. Nanalo si Ihilai sa pagkuha. Ikalawang laban, magbabayad na. Sa kapalaran ng isang robot, wala siyang pera. Kaya bihis si Ihilai ay naglabas ng isang tumpok ng pera upang magbayad at sinabing huwag ng sukli. Nanalo siya sa ikalawang laban. Sa gitna ng matinding labanan ay napagod si Ihilai at humingi ng pahinga. Robot na nga bagi, marunong ding mapagod. Sa huli ay nagkarera silang 2 kung sino ang mas mabilis. Ang isa ay nagmamaneho ng kotse, ang isa ay naglalakad sa kalsada. Pareho silang mabilis na tumakbo. Tumingin si Makisi at talagang nayayamot ang lalaking mapagkakatiwalaan sa mundong ito. Ang baboy ay makakaakyat din sa puno. Matapos magmaneho sandali ay bigla siyang lumingon at nakita niya ang kanyang kalaban na nakaupo sa tabi niya at nag-isa pa silang 2. Pagkasabi nito ay sinamantala ni Ihilai ang pagkakataon na mag-charge ng sarili. Nagtaka si Ihilai kung ano ang intensyon niya. Sinabi ni Ihilai na kung ano ang intensyon niya ay iyon din ang intensyon niya. Talagang walang hiya, ganoon din siya. Ang sagot ni Ihilai ay nagpatahimik sa kanya. Nang ganap na siyang naka-charge ay bumalik si Ihilai upang sunduin si Makisi. Babalik din sana si Ihilai, ngunit naubos ang baterya ng kanyang sasakyan. Nag-charge pa lang siya, binuhat si Makisi sa kanyang mga kamay. Nakita ni Ihilai na napakabilis ng tibok ng kanyang puso, kaya nagtaka siya kung may problema ba siya. Nang sandaling iyon ay dumating si Ihilai at sinumbatan siya dahil sa pagkaubos ng baterya ng kotse. Isang malakas na tunog. Nagmaneho si Liking ng isang magandang kotse para sunduin si Ihilai. Naglabas pa si Liking ng isang bungkos ng lobo at sinabing regalo daw iyon mula sa mga babae. Hindi nakasya sa compartment, lumingon si Ihilai para magpaliwanag pero hinarangan siya ni Ihilai. Pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Makisi at umalis. Masakit ang paa niya kaya binuhat siya nito, parang kidlat na tumama sa kalagitnaan. Sa pagtingin kay Liking, gusto na talaga siyang tanggalin ni Ihilai sa trabaho. Si Makisi ay natutulog na nakayakap sa laptop. Kinapap ni Ihilai, iniisip na may impormasyon doon na nais ipagawa ng matanda, kaya kinuha niya ito, ngunit nahuli siya. Pinagbawalan pa siyang pumasok sa silid at pinalabas. Nakatanggap si Makisi ng tawag mula sa kanyang ina. Sinisi niya ito sa patuloy na pakikipag-ugnayan kay Ihilai. Hindi nakinig, ibinaba niya agad ang telepono. Hindi siya umalis sa silid at nag-isip tungkol sa mga nangyari. Nararamdaman niyang napakahalaga ng pera. Kaya, kinabukasan, pumasok si Ihilai sa trabaho. Pagkatapos palang magsimula, nasugatan niya ang isang matandang babae. Gayunpaman, sa kanyang mabilis na pagkatuto, napakadali para sa kanya ang trabaho sa pagpulot ng basura. Nakita ng matandang babae na mahusay siya at
ngumiti, nakita ito ni Ihilai at naramdaman niya ang pagmamalaki, oras na para isagawa ang kanyang teknik. Nagsimula si Ihilai na bigyan ng presyo ang lahat ng bagay sa bahay. Mula sa mamahalin hanggang sa mura, lahat ay nasa target, maging ang bote ng soft drink na iniinom ni Makisu ay hindi niya pinalampas. Nagsimulang kolektahin ni Magisi ang lahat ng bagay na mabibenta sa bahay. Inipon sa isang sako para ihanda sa pagbebenta para magkapera. Kapag may kailangan si Magisi ng mabilis, sinisisi niya agad si Husky. Nang gabing iyon ay sinubukan niyang isagawa ang kanyang plano, ngunit nahuli siya ng bida. Nagkunwari si Ihilai na maliligo para makalusot. Kinaumagahan ng maayos ang lahat ay dinala niya ang tumpok ng mga gamit upang ibenta. Ngunit hindi niya alam na ni Magisi ang tungkol dito, kaya hinarang niya ito sa pinto. Hiniling niya na ibuhos nito ang lahat ng laman ng sako, at totoo nga na kinolekta ng bida ang mga gamit sa bahay upang ibenta. Ngunit ang pangunahing layunin lang ni Ihilai ay tulungan ang amo niya na kumita ng pera. Hindi nag-aksaya ng salita si Magisi at binigyan siya ng leksyon. Ang maganda at mabuti ay hindi natutunan, ang hindi maganda ang natutunan. Pagdating ng gabi bawat isa ay nasa isang sulok. Dahil gusto niyang humingi ng tawad kay Magisi, si Ihilai ay kusa na naghanap ng paraan upang makipag-ugnayan gamit ang tasa. Pagkatapos ng taos puso at matatamis na salita ng bida, sa wakas ay pinatawad din siya. Pagkatapos ay dinala niya si Magisi sa isang lugar upang tingnan ang kalangitan na puno ng mga bituin. Sinabi pa ni Ihilai na malayo ang kanyang bahay. Iyon ang pinakamaliwanag na bituin doon. Dahil sa pagod sa pagtatrabaho buong araw ay nakatulog si Magisi sa kanyang balikat, dahilan upang ang pulso ng bida ay bumilis ng hindi karaniwan. Ang kalangitan sa oras na ito ay mayroon ding mga bulalakaw na lumilipad at bumubuo ng isang napakagandang hugis puso. Kinaumagahan si Ihilai ay tulad ng dati, nagbebenta pa rin ng lumang bakal. Ngayon ay binayaran siya ng kabilang panig ng maraming pera, kaya binigyan siya ng amo ng 100 ni. Sa pagkakataong ito, ayaw na niyang gawin ang pagpupulot ng basura at pagbebenta ng lumang bakal, kaya gusto niyang magpalit ng trabaho. Agad na pumayag ang matanda at inirekomenda siya na maging security guard sa isang kumpanya. Pag-uwi niya ay may kumpiyansa siyang kinuha ang card para ipagyabang, ngunit hindi niya inaasahan na natakot niya ang nanay ni Magisi at nawala ng malay. Pagkatapos ng mahabang paghihintay ay nagising din siya. Akala niya ay isang panaginip lang iyon. Sa pagkakataong ito, pinagsabihan ng ina si Magisi tungkol sa pagpapakilala kay Lilay, ngunit tumanggi siya at inamin na may kasintahan na siya. Hindi nasiyahan ang ina dahil mas gusto niya ang mayaman na binata at ayaw niyang magkaroon ng ibang kasintahan ang kanyang anak maliban kay Lilay. Sa oras na ito, nakita ng ina ang isang bagay na kakaiba sa kama, kaya lumapit siya upang tingnan, at totoo nga na nagtatago si Ihilai doon. Nakita na nga ay inamin pa niyang nagbebenta siya ng sarili kay Maki. Galit na galit siyang nagtanong kung ano ang relasyon nilang dalawa, at kung ano ang trabaho niya, saan nakatira at iba pa. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Ihilai na isa siyang security guard, at wala siyang kamag-anak at galing siya sa malayong lugar. Pagkatapos marinig ang sagot ay bumaba ang presyon ng dugo ng ina, at hindi niya maintindihan kung anong klaseng panlasa mayroon ang kanyang anak, at bakit niya pinili ang batang lalaking ito. Kaya umalis na siya para hindi na magalit pa. Pagkaraan ng ilang sandali, naglalakad si Ihilai sa hall nang makita niya si Giho na umiiyak at naghahanap ng pusa. Nangako siyang tutulungan niya itong hanapin. Kakalis pa lang ni Ihilai ay nakita niya na agad ang kanyang nakababatang kapatid na si 008. Ang layunin niya sa pagpunta sa mundo ay sunduin ang bida pabalik. Ngunit agad na tumanggi si Ihilai dahil may misyon siyang kailangang gawin dito. Iyon ay protektahan si Makisi para malaman ang sikreto ni T5. Sabi ni 008, pareho silang may self-destruct device. Kung hindi siya babalik sa loob ng ilang panahon ay mamamatay silang dalawa dito. Ngunit hindi ito pinansin ni Ihilai at agad na umalis. Narinig lahat ito ni Maisi. Kinaumagahan habang kumakain ay iniisip niya ang mga nangyari kahapon at naramdaman niya ang matinding pag-aalala. Muling tinanong ni Makwe si Jin Mulai kung wala ba siyang kamag-anak at walang pag-aalinlangan namang sinagot ng bida na siya lang ang kanyang kaisa-isang kamag-anak. Pagkatapos marinig iyon, binago ni Mulai ang usapan patungkol sa bago niyang partition na ibinigay sa kanya bilang regalo dahil iniligtas niya ang pusa ni Lola Hua. Nilapitan agad ni Makwe si Mulai para ayusin ang kanyang damit at habang paalis na sana siya, lumapit si Mulai at inakap siya sa baywang. Talagang ang mga adik sa romantic drama ay mabilis gumamit ng mga ideya mula sa panonood ng drama. Maya-maya, nang dumating si Makwe sa opisina para magtrabaho, may isang bagong anunsyo. Iyon ay si Xulai ang kaisa-isang namumuhunan sa opisina. Pagkalipas ng 3 araw, lahat ay magpapasa ng kanilang mga ulat kay Xulai upang masuri niya ang kanilang kakayahan. Ngunit ang pangunahing layunin ni Xulai sa pagpunta roon ay para bigyan si Makwe ng kwintas. Pagkakataon na rin niya iyon para umamin ng pag-ibig sa dalaga. Ngunit wala ring saysay dahil tinanggihan siya ni Makwe sapagkat may nobyo na siya. Kahit gaano pa ang pagpipilit ni Xulai ay wala itong magiging epekto. Nagulat ang dalawang katrabaho na nandoon nang tumanggi pa rin si Makwe sa gwapong bagong boss. Kawawa naman si Makwe dahil habang pauwi ay may sumusunod sa kanyang estranghero. Takot na takot si Makwe at tumakbo ng mabilis. Sa kabutihang palad, dumating na si Mulai at hinila siya papasok para magtago.
Bagamat medyo natatakot, ngayon na nasa tabi niya ang lalaki ay kampante na siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nang nakauwi na sila, si Mulai ay naghanda pa ng pansit at sinubuan si Make para kumain. Masayang masaya siya rito at umaasa na mananatili siya sa tabi niya at poprotektahan siya habang buhay. Nangako si Mulai na handa siyang dumating sa oras na tawagin siya ni Make sa kanyang pangalan. Sa kabilang banda, magkasama si Sulay at Lisa. Ngunit dahil sa nangyari kanina ay wala na siyang ganang magsaya. Ngunit gusto pa rin niyang makipagtalik kay Sulay. Sa labas naman ay paparating si Lola Liu at gustong makita siya kaagad. Mabuti na lang at mabilis na sumagot si Sulay na may meeting siya at nagkunwaring walang nangyari. Ang layunin ni Lola Liu ay tanungin kung paano ang date ni Make at Sulay. Sa kabilang banda, nakita ni Mulai ang kanyang nakababatang kapatid na si 008 at pinagbawalan siyang saktan si Make. Ngunit ang pangunahing layunin ni 008 ay ang mabuti para kay Mulai at gusto niyang bumalik ito sa planeta. Sa kasalukuyan, ang self-destruct device ay na-activate at mayroon na lamang isang linggo para magpasya ang bida. Kasabay nito, habang natutulog si Make, isang magnanakaw na may hawak na kutsilyo ang pumasok sa bahay. Ang layunin niya ay magnakaw ng pera ngunit natuklasan siya ni Make. Pagkatapos makuha ng magnanakaw ang pitaka ng bida, umalis na ito. Dahil sa panghihinayang sa nawala, tinawag ni Make ang pangalan ni Mulai at nang makita ito ng magnanakaw, inihagis niya ang kutsilyo. Talagang lumitaw ang bida sa tamang oras, sinalo ng isang kamay ang kutsilyo at lumapit para turuan ng leksyon ang magnanakaw. Sa eksaktong sandali na iyon, dumating din si Sulay at Liking. Pamilyar si Sulay sa magnanakaw, ngunit hindi niya ito pinansin at tinawagan kaagad ang pulisya. Sa loob, ginagamot ni Make ang sugat ni Mulai. Habang nasa loob siya, sinisi niya ang lalaki na kahit alien ay kailangan pa ring mag-ingat sa buhay. Tiwala pa rin si Mulai na maliit na sugat lang naman ang tatlong ito. Sa mismong sandaling ito, dumating na rin si Sulay. Nang makita niyang malapit ang dalawa sa isa't isa, labis siyang nagselos. Ngunit ano naman ang magagawa niya kung wala naman silang relasyon sa isa't isa? Agad na umalis si Sulay ng galit. Pagkalabas pa lang niya, nakita niya si 008 na gumagala rito, kaya hinabol niya ito papasok sa isang bahay. Agad niyang kinuha ang isang bakal at sumugod para umatake. Ngunit paano mahihirapan si 008 doon? Nang makita ni Sulay na nagliwanag ang mga mata ni 008 at agad itong lumipad, naalala niya ang pagpapakita ni Mulai noong nakaraan. Agad siyang nagpunta para kausapin ang bida upang balaan siya tungkol sa paggawa ng masama kay Make. Kung may masamang mangyari sa kanya, huwag siyang magreklamo. Agad na pumasok si Sulay sa silid para hanapin si Make, ngunit hindi niya ito nakita. Lumabas na si Make ay nalulungkot at tumakbo sa opisina upang kausapin si Feifei. Agad na nakita ng kaibigan na nag-aalangan si Make kung sino ang pipiliin. Pinayuhan siya ni Feifei na piliin si Sulay dahil mayaman ito. Samantalang si Mulai ay walang espesyal bukod sa pagiging gwapo. Pagkaraan ng ilang sandali, pag-uwi ni Make, iba na ang pakikitungo niya sa bida. Hindi alam kung ano ang problema. Kinaumagahan, paggising pa lang niya, dumating na agad si Sulay sa bahay para mang-istorbo. Kahit anong pagtataboy ni Make ay ayaw niyang umalis. Nang makita ito ni Mulai, sumunod siya sa utos na paalisin si Sulay. Nagtalo ang dalawa at nag-agawan kay Make ng paunti-unti, walang gustong magbigay. Kaya naman, sa sobrang galit, umalis na lang si Make bago pa sila tumigil. Hindi pa rin bumitaw si Sulay at nagpunta pa sa opisina para makuha ang loob ni Make. Ngunit dahil nakapagdesisyon na siya, napakahirap ng baguhin, ayaw na niya ng anumang dagdag na istorbo mula rito. Galit na galit si Sulay at tinanong kung bakit mas gusto ni Make si Mulai kaysa sa kanya. Ngunit wala pa ring pagbabago, kaya umalis na lang siya. Sa pagkakataong ito, dumating si Feifei at tinanong kung bakit hindi siya pumayag na kunin ang pagkakataong iyon. Ang dami, bukod pa rito, gusto pa ni Make si Sulay noong bata pa siya. Ang lahat ng usapang iyon ay narinig ng bida sa labas. Siya ay nalulumbay at umupo ng mag-isa sa ilalim ng malakas na ulan na inaalala ang mga sinabi ni Feifei. Tanging si 008, ang kanyang kapatid, ang lumapit para aluin si Mulai. Pagkatapos, magkasama silang pumasok sa bahay para mag-usap. Ang pangunahing layunin pa rin ng nakababatang kapatid ay ang pabalikin ang bida sa kanilang planeta. Una, para protektahan ang kanyang buhay. Pangalawa, para iligtas ang kanilang mga kasamahan na dinidibuhan din doon. Si Mulai ay nahihirapan ngayon, hindi niya alam kung pag-ibig ba o ang kanyang mga kasamahan ang pipiliin niya. Sa labas, si Make ay lasing na gumagala at umuuwi mag-isa nang bigla siyang nakakita ng isang lasenggo. Agad na parang hangin, hinila ni Mulai ang kamay ni Make para hindi niya masaling ang lasenggo. Tuwang-tuwa siya nang dumating ang lalaki, ngunit hindi niya alam kung nag-aalala ba si Mulai sa kanya o gusto lang malaman ang totoo tungkol kay Professor Xifei. Pagkasabi noon, umalis na agad si Make. Sa sandaling iyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na kinuha ni Mulai ang isang payong at lumapit, at sa isang kumpas ng daliri ay biglang tumigil ang ulan at lumitaw ang kumikinang na mga ilaw. Dito, ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig. Gaano man katagal siya manatili rito, isang araw man, isang minuto, o isang segundo, mananatili siyang nasa tabi niya at mamahalin siya. Pagkatapos niyang magsalita, agad na binigyan ni Mulai si Make ng isang mapagmahal na halik. Pagkatapos, binuhat niya ito papunta sa kama para matulog. Naalala ni Mulai ang mga alaala mula nang magkita sila hanggang sa magkasama at magka-develop ng damdamin. Nagpasya siyang manatili rito para protektahan si Make dahil wala nang saysay ang buhay niya sa kabilang planeta kung wala ito. Kinabukasan, si Make ay nagkaroon ng speech sa harap ng mga tao sa kumpanya at pinuri ng lahat ang kanyang ideya sa pag-unlad.
Hindi inaalis ni Xulai ang kanyang mga mata kay Make kahit isang segundo hanggang sa tawagin siya ni Liking kaya siya natauhan. Pagkatapos, pumunta si Make para makipagkwentuhan sa kanyang dalawang katrabaho. Ngunit sino ang mag-aakalang magkapareho pala sila ng couple shirt? Nang tanungin, patuloy silang nagdadahilan at sinasabing nagkataon lang. Sa sandaling ito, dumating ang tagalinis at nakita niyang hindi naiiba ang kanyang damit sa kanila. Agad na hinila ni Feifei ang lalaki para harapin siya dahil sa pagmamalaki na limited edition ang damit at dalawa lang ang mayroon. Umalis din si Make para makipagkita kay Mulay na naghihintay sa labas. Bumili pa ito ng milk tea para sa kanya. Napaka-gentleman talaga. Sa mismong sandaling ito, lumitaw ang ina ni Mulay. Ang dahilan pa rin ng kanyang pagpunta rito ay kung bakit hindi siya nakikipag-date kay Xulai at sa halip ay iniibig ang Diyos na ito. Ano man ang sabihin ng kanyang ina, ipinagtanggol pa rin ni Make ang sarili dahil ang puso niya ay para lang kay Mulay. Hindi mahalaga kung mayaman o mahirap siya, ang mahalaga ay protektahan at aalagaan siya habang buhay. Pagkasabi noon, hinawakan niya ang kamay ni Mulay sa harap ng kanyang ina at umalis sila ng magkasama. Pag-uwi nila, nagtataka pa rin ang bida kung bakit labis na gusto ng kanyang ina si Xulai, kaya ikinuwento ni Make ang tungkol sa nakaraan. Sila ay nag-aral ng magkasama mula noong bata pa at maraming tao ang nag-ugnay sa kanila. Ngunit dahil si Xulai ay nagpunta sa ibang bansa para magtayo ng karera at bukod pa rito ay maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Kaya naman, naramdaman ni Make na ang dalawa ay nagmula sa dalawang magkaibang mundo, kaya ayaw niyang mahalin si Xulai. Pagkasabi nito, sumandal si Make sa dibdib ni Mulay at ipinahayag ang kanyang pagmamahal. Sa kabilang banda, si Xulai, dahil sa broken-hearted, ay walang tigil sa pag-inom ng alak. Sinubukan siyang pigilan ni Liking ngunit tila nahihirapan. Sinabi niya na hindi siya mahal ni Make, kaya mas mabuting sumuko na lang siya ng mas maaga. Hindi naniwala si Xulai dahil mula bata pa, nakukuha niya ang lahat ng gusto niya. Habang nagsasalita si Xulai, siya ay palakad-lakad. Sila ay hindi sinasadyang nagkabanggaan at ang kanilang mga labi ay nagdikit. Dahil siya ay malungkot at may ininom pang alak, sila ay nagtalik. Kasabay nito, sina Mulay at 008 ay nakaupo at nagmamasid sa mga bituin at nag-uusap. Ang self-destruct mode ay na-activate na at mayroon na lamang ilang araw bago siya mamatay kung hindi siya babalik sa planeta. Gusto pa rin ni 008 na bumalik agad ang bida sa kanya kung hindi ay huli na ang lahat. Kinabukasan, si Mulay at Lola Hua ay nagpunta sa supermarket at nakakuha ng maraming sale items para iwi. Ngunit mayroon siyang maraming iniisip sa kanyang puso, kaya hindi siya masaya. Nagtanong siya tungkol sa kung naaalala pa ba ng mga buhay ang mga namayapa na. Ipinaliwanag ng neighbor na syempre at ang taong iyon ay mananatiling buhay sa mga alaala ng mga naiwan. Nagtanong pa ang binata kung paano siya mananatili sa alaala ng taong iyon hanggang di maaari at sinabi ng matanda na iyon ay sa pamamagitan ng lasa. Ito ang bagay na pinakamatagal na nananatili sa alaala ng tao. Kaya si Kim Dae-lai ay naghanda ng napakasarap na hotpot para sa pangunahing aktres. Akala ko marunong na siyang kumain ng hotpot pero kumuha siya ng sabaw at pinasubo kay Makisi. Inirapan siya ng dalaga na napakabobo niya. At pagkatapos ay tinuruan siyang gumawa ng mahiwagang sarsa at ang panuntunan ng 3 segundong paglulubo. Kumain ng isang kagat na may kaunting red wine, talagang perpekto, haha. Tinanong ng pangunahing aktor ang tungkol sa hiling ng kanyang kasintahan at marami siyang hiling. Tulad ng pagiging bilyonaryo magdamag, panoorin ang mga lumilipad na balyena sa kalangitan. Higit sa lahat, ang dalawa ay magsasama-sama magpakailanman. Nang marinig ito, nalungkot si Kim Dae-lai at sinabing napakahirap tuparin ang mga iyon. Ngunit sinabi naman ng pangunahing aktres na ang huling bagay ay hindi naman mahirap gawin. Pagkatapos ay nangako ang binata na dadalhin niya ang dalaga sa isang lugar para mag-date bukas, na lubos na nagpasaya kay Makisi. Kaya, kinabukasan, dinala ng pangunahing aktor ang kasintahan sa parke para mag-date. Ayon sa sinabi ni Gi-ho, inisip niya na magiging magandang alaala ito na dapat tandaan, kahit na umalis siya, magiging masaya pa rin ang dalaga. Ang ating pangunahing aktres ay nalungkot ng kaunti sa loob-loob niya. Akala niya ay dadalhin siya sa isang amusement park o sinehan para makipag-date, hindi niya inasahan na upo lang sa parke ng ganito. Sa likuran, si Tilae at ang kanyang sekretarya ay nagbalak kayo upang subaybayan ang pagdi-date nilang dalawa. Nagpapakabaliw ang Diyos na ito na siya ay napakabuti. Bakit hindi niya siya mahalin, sa halip ay makikisama sa pulubing iyon? Ang mag-asawang ito ay abala pa rin sa pakikipag-usap. Sa pagtingin sa mag-asawang Mandarin Duck sa lawa, ipinaliwanag ni Makisi kay Kim Dae-lai kung paano ang pag-ibig sa mundo. Pagkarinig nito, nag-isip ang binata at sinabing hindi naman kailangan na ganoon, na nagpainis ng kaunti sa pangunahing aktres, kaya humingi siya na maglakad-lakad. Nang makita niya ang isang cute na oso na nagbibigay ng mga flyer, nagustuhan niya ito ng husto, kaya dali-daling tumakbo si Kim Dae-lai upang humanap ng isa pang set para ibigay sa dalaga. Nang hindi nakita ang kanyang kasintahan, biglang may lumabas na oso. Akala niya ay ang pangunahing aktor ito na gustong sorpresahin siya, kaya tumakbo siya upang yakapin ito, ngunit tumakbo ito palayo. Hinahabol siya habang tinatawag ang pangalan ni Kim Dae-lai at narinig ito ng binata. Naalala niya na nagalit siya kay Makisi noon na kung nasa panganib siya, tawagin lang ang kanyang pangalan at agad siyang magpapakita. Napagtanto niya bigla na siguro ay nasa panganib ang pangunahing aktres, kaya dali-dali siyang naghanap. Sa kabilang banda, hinahabol pa rin ni Makisi ang impostor na oso na tumakbo ng paikot-ikot hanggang sa mapagod siya. Iniisip pa rin niya na nandoon
hamon si Kim Ae-lae kaya natural siyang nakipag-usap nang hindi alam na si 008 pala ang nasa loob. Naghanda ang binata kaya umayo siya ng tindig at inisip naman ng pangunahing aktres na masyadong matindi ang biro niya kaya sinabi niyang, halika rito, yayakapin kita. Ngunit hindi pa siya handang lubos kaya humingi siya ng kaunting oras para maghanda. Inisip niyang nalaso na ang kanyang kaibigan sa laso ng mga tao sa mundo kaya nagdesisyon siyang pindutin ang pindutan sa likod ni Maki para patayin ang dalaga. Hindi pa man niya nagagawa ay may lumapit na bata para magpa-picture. Pagkatapos ng ilang poses, binigyan ng bata ang oso ng isang candy, umaasang laging maging matamis ito at tumakbo na palayo. Dito naman, si Nagila at ang kanyang sekretarya ay abala sa pag-inom ng tubig at hindi alam kung kailan umalis ang dalawang binata kaya tumakbo silang naghanap. Kung hindi ito gumana sa unang beses, gagawin niya sa pangalawang beses. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang pangunahing aktor kasama si Kilay upang pigilan siya. Natuklasan ng pangalawang henerasyong mayaman na lalaki na may chip sa likod ng pangunahing aktres kaya kinutya niya si Kim Ae-lae. Ipinaliwanag ng binata na gusto lang siyang bigyan ng babala nito at wala itong masamang intensyon. Nagsalita si Magisi upang ipagtanggol ang pangunahing aktor. Alam na niya matagal na at hinila niya ito palayo. Si 008 naman ay nakaupo at nag-iisip na siya ay isang alien, kaya dapat may dangal siya. Paanong natalo siya ng isang candy? Ngunit nang balatan niya at kinain, napakasarap. Sa daan pa uwi, tinanong ni Kim Ae-lae ang kanyang kasintahan kung paano niya nalaman at sinabi ng dalaga na napansin niya ito mula pa nang dumating ito upang makita ang kanyang kasintahan. Kahit hindi siya nagsasalita, nagtitiwala pa rin siya sa binata at umaasa na magtitiwala rin ito sa kanya. Habang nagyakapan sila, biglang lumitaw sa langit ang isang lumilipad na balyena. Kaya, natupad ang hiling ni Magisi na labis na nagpasaya sa kanya. Noong gabing iyon, umuwi ang pangunahing aktres at tumawag kay Fei Fai habang tinanong naman ng pangunahing aktor ang kanyang robot na husky tungkol sa kanilang pag-ibigan. Bahagya silang nagulat na nagkaroon na ng relasyon at pinayuhan silang i-enjoy lang ang pag-ibig na ito. Kinabukasan, nagyaya silang mag-date agad, napakaganda. Sa pag-alala sa payo ng kanyang kaibigan, determinadong paibigin ng pangunahing aktres ang binata ngayon. Uminom siya ng cold cream at sinadyang maglagay sa labi upang mapansin ng pangunahing aktor. Pagkatapos ay inisip ng dalaga ang eksena kung saan hinalikan at nilinis ng male god ang cream sa kanyang labi. Ngunit hindi ang buhay ay parang panaginip, hinarap niya ang katotohanan na pinunasan siya ni Kim Ae-lae ng panyo ng malakas. Talagang walang romansa kaya nainis ang pangunahing aktres. Si Ae-lae ay laging nakikitang kasama ang kanyang sekretarya upang subaybayan ang mag-asawang ito. Nagdududa pa siya na ang ating pangunahing aktor ay isang alien dahil sa investigasyon ay nakita niya na ang unang beses na nagpakita ito ay nakasuot ng damit na walang katulad. Nag-imbestiga pa ang sekretarya at nalaman na lahat ay pumupuri sa binata na mabuti at isang mahusay na lalaki na nagpasama ng loob ni Tilay. Dahil hindi gumana ang plano uno, lumipat si Magisi sa pangalawang opsyon, ang lumikha ng pagkakataon na magkalapit ang kanilang mga katawan. Nang makita ang mag-asawang nasa likod na magkalapit, inanyayahan niya ang pangunahing aktor na lumipat at umupo sa tabi niya dahil medyo malungkot at malamig. Ngunit ang Diyos na ito ay hindi nakaintindi at inakala na nilalamig ang kanyang kasintahan, kaya ipinasuot niya rito ang kanyang winter coat. Sino ba ang taong ito? Gustong-gusto niyang inisin ang iba. Nang gabing iyon, nag-isip siya tungkol sa mga hiling na natupad na niya para kay Magiki at medyo nakampante siya. Pumasok ang kanyang nakababatang kapatid na si 008 at ipinaalam sa kanya na napakaliit na lang ang natitirang oras niya rito at nagtaka kung ano ang pag-ibig na lubos na nakabibighani sa kanyang kuya. Pagkalipas ng ilang araw, habang naglilinis si Kim Ae-lae ng sahig, nagkunwari ang pangunahing aktres na sumasakit ang kanyang bewang. Agad siyang lumapit at inaliw ito, masakit ang katawan mo at masakit naman ang puso ko at binuhat ang kanyang kasintahan. Gusto ng dalaga na i-enjoy ang pag-ibig na ito kaya nagpakita siya ng pagmamahalan para sa mga manunood. Nakahalik ang pangunahing aktor ngunit umiyak dahil hindi na siya makakasama pa kay Magi ng matagal. Pagkatapos makipagtalik sa pangunahing aktres, pumunta si Kim Ae-lae upang makita si Tilay at gusto niyang ipagkatiwala sa kanya si Magisi. Ipinagtapat din ng binata na siya ay isang alien mula sa kalam. Dahil nakaset up na sa self-destruct mode, kung hindi siya aalis sa loob ng 3 araw, mamamatay siya rito kaya kailangan niya ng tulong ni Tilay sa isang bagay. Pag-uwi, in-set up ng pangunahing aktor ang robot na husky na may karagdagang misyon na tulungan si Magisi na patuloy na mamuhay ng masaya. Tila nagsisimula na silang magkaroon ng emosyon tulad ng tao na nakakaranas ng kagalakan, kalungkutan at iba pa. Nang tanungin, nalaman niya na malapit nang umuwi si Kim Ae-lae sa kanyang tahanan sa ibang malalayong planeta. Dito, pumunta ang pangunahing aktres sa kumpanya at natuklasan na ang kanyang kaibigang si Fei Fei at si Enfu ay lihim na naghahalikan. Ang nakakatawa ay puno ng lipstick ang mukha ng Diyos na iyon, ngunit patuloy siyang tumatanggi. Nang malaman na lihim na nagmamahalan ang dalawang binata, binanggit din ng dalawa na ganoon din sila ni Kim Ae-lae kaya medyo nahiya siya. Nakatayo si Tilay sa labas, tinitingnan si Magisi at naisip na ang taong handang magsakripisyo ng lahat para protektahan siya ay walang iba kundi si Kim Ae-lae. Naalala niya ang bagay na hiniling ng pangunahing aktor sa kanya. Iyon ay ang protektahan si Magisi at pumayag si Tilay. Nang gabing iyon ay kaarawan ni Magisi kaya naghanda at nagdekorasyon si Kim Ae-lae ng napakaganda upang salubungin siya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang ganoong tanawin, labis siyang natuwa.
Habang humihiling ang pangunahing aktres, nag-snap ang binata ng kanyang mga daliri at gumawa ng isang maningning na paputok na lalo pang nagpasaya kay McGeefy. Sa sandaling tumalikod siya mula sa panonood ng mga paputok, hindi na niya nakita ang kanyang kasintahan. Lumabas na kinidnap siya ni 008 at ikinulong sa isang inabandonang pabrika. Ginising pa siya gamit ng kuryente. Sa kabilang banda, nakuha na ni Tilay ang lokasyon ni McGeefy at agad siyang nagtungo upang hanapin ito. Narating ni Kim Ilay ang kinaroroonan ni 008 at walang maraming salita ay sumugod silang dalawa at naglaban. Pagkatapos ng maikling labanan, natalo ang pangunahing aktor at bumagsak. Medyo nagtataka ako, nagdudugo rin ba ang mga alien tulad ng mga tao sa mundo? Gusto ni 008 na bumalik siya sa planetang Kalam kasama niya, ngunit sinabi ni Kim Ilay ang intensyon kung bakit niya gustong pumunta siya sa mundo. Sa simula ay hindi niya ito naintindihan at ngayon ay naintindihan na niya. Dahil kapag matagumpay ang eksperimento sa pagsasama ng tao at makina, tuluyan na silang mawawala ng damdamin. Ang dahilan kung bakit ang dalawa ay mga depektong produkto ay dahil mayroon pa rin silang pagkatao at gusto niyang patuloy silang mamuhay bilang tao. Hindi pa rin maintindihan ng nakababatang kapatid at pagkatapos ay umalis at gustong burahin ang alaala ng pangunahing aktres. Mabilis na bumalik si 008 sa kinaroroonan ni McGeefy at ipinaliwanag ang tungkol sa kanilang mga tao sa planetang Kalam. Sa simula ay katulad din ng mundo, ngunit pagkatapos ng maraming reforma sa agham at teknolohiya, pumasok na ito sa mataas na antas ng Lyera. Ang pinuno doon, upang mapabuti ang evolusyonaryong function, ay nagsagawa ng eksperimento na isinama ang tao at makina. At ang mga napiling tao ay ako at si Kim Ilay. Kung magtagumpay ang eksperimento, magiging mga makina sila na walang sinuman ang makasisira at may kakayahang magtrabaho at lumaban ng sabay. Ngunit ngayon ang katawan ay may nakaset up na self-destruct mode. Kung hindi sila makabalik sa planeta sa tamang oras, mamamatay sila. Pagkarinig nito, nabigla ang pangunahing aktres at napagtanto niya na ang lahat ng ginagawa ng kanyang kasintahan nitong mga nakaraang araw ay dahil aalis na ito sa kanya. Hindi na hinayaang magsalita pa si Maisi. Ginamit ni 008 ang kanyang tingin upang burahin ang lahat ng alaala ng pangunahing aktres na may kaugnayan kay Kim Ilay. Ang bawat magandang alaala ay nabura at nawalan siya ng malay. Nagsabog siya ng galit kaya nasugatan si 008. Pagkatapos, nag-usap ang magkapatid at nag-open up si Kim Ilay sa nakababata niyang kapatid tungkol sa mga pinagdaanan niya. Hindi nagpakita ng interes si 008 at umalis muna. Binuhat niya si Makisi at umalis at sa tamang oras, tumakbo rin si Tilay. Ibinigay niya ang babae sa kanya para alagaan at tumayo na lang na walang magawa. Sa oras na ito, si Tio Makisi na nasa koma ay napunta sa isang kalawakan. Hindi niya alam kung nasaan siya at lumapit si Kim Ilay. Dahil hindi pa niya naaalala siya, nagtanong siya at nagpakilala ang male lead at gusto niyang dalhin ang female lead sa isang lugar. At pagkatapos, nagsimulang bumalik ang mga alaala mula sa kanilang unang pagkikita hanggang sa kanilang pagmamahalan at pag-ibigan. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Kim Ilay. Sa pagkakataong ito, gumala ang lalaki at narinig ang tawag niya. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya siyang huwag na siyang hanapin pa at piniling umalis ng tahimik. Biglang nagising si Magisi at mabilis na tumakbo para hanapin ang kanyang kasintahan. Sa oras na ito, si 008 ay nagbibilang ng oras para bumalik. Pinanood niyang muli ang mga alaala ng babaeng lead at naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig at igalang ang desisyon ng kanyang kuya. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nakita rin niya si Ihilay. Lumapit siya habang umiiyak at sinisisi ang lalaki kung bakit hindi nito sinabi ang totoo sa kanya. Ayaw ng male lead na maging malungkot ang kanyang kasintahan kaya ginawa niya iyon, ngunit umiyak si Makisi habang sinasaktan siya dahil ayaw niyang malayo sa kanyang minamahal. Nakaramdam ng awa ang lalaki kaya niyakap niya ang babae. Sa kabilang banda, pinili ni 008 na bumalik sa kanyang planeta sa huling mga segundo at nag-iwan lamang ng isang card. Biglang naramdaman ng male lead na may masamang nangyari sa kanyang nakababatang kapatid kaya umalis siya kaagad upang tingnan ang sitwasyon. Nagpunta rin si Tilay doon at umupo upang mag-usap kay Makisi. Nagpasalamat din siya sa lalaki sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Ngumiti lang ang lalaki at bumaling upang aliwin ang taong lihim niyang minamahal. Hindi niya rin maintindihan kung bakit niya gustong-gusto ang alien na iyon, kaya binati niya silang dalawa. Kinabukasan, nang mahanap nila ang card ni 008, inilibing ito ng male at female lead sa isang paso. Gumamit din si Ihilay ng earth wine para mag-toast sa kanyang nakababatang kapatid at sinabing magkikita muli sila sa lalong madaling panahon. Narinig ito ni Tio Magisi at inalo siya na hindi niya papayagan na umalis siya ng madali. Paano na lang at ang pangkat na ito ay nakahanap na ng paraan upang makapasok sa chip ni 007. Bagaman hindi pa kumpleto ang eksperimento, kailangan pa rin nilang subukan. Dahil kung sisirain ito mula sa labas, magpapagana ito ng self-destruct program. Kaya ang tanging paraan ngayon ay pagsamahin ang utak sa computer upang makahanap ng pasukan. Alam nilang hindi mataas ang sansa ng tagumpay, ngunit kailangan pa rin nilang subukan. At isa pa, ang katawan ng male lead ay alien, kaya hindi magiging malaki ang epekto nito. Dahil determinado siyang tulungan ang kanyang mahal, ibinigay ni Makihi sa kanya ang full-face helmet. Akala niya, para sa karera, pero ito pala ay isang tool para kumonekta sa utak ng lalaki. Pagkatapos kumonekta, nakapasok din ang female lead at pumunta silang dalawa ni Ihilay para hanapin ang daan palabas. Pagkatapos nilang makalagpas sa isang pinto, nag-error ang sistema. Buti na lang at naayos ito kaagad. Pagbalik nila sa loob, nakita nilang dalawa ang isang cube na hugis parihaba. Nang hawakan niya ito, sumakit ang ulo ni Ihilay at natuklasan ni Fiennes na may bitag sa self-destruct device.
Mabilis, lumalala ang sakit at 20 segundo na lang ay hindi na ito makontrol. Muling pumasok ang female lead para buksan ang kahon at natuklasan na ito ay isang code. Ngunit may kulang sa gitnang bahagi. Pagkatapos, sa pagbabalik sa realidad, mabilis na pinagsama-sama ni Magisi ang lahat at nawala ang sakit ng ulo. Sa wakas, nagtagumpay silang sirain ang self-destruct mode habang napanatili pa rin ang mga alaala. Sa gabing iyon, habang nanonood sila ng balita tungkol sa nalalapit na meteor shower, pareho silang nalungkot. Naalala ng male lead ang sinabi ni Zero, tungkol sa mga experiment sa planeta na kailangang iligtas, na lalo siyang ikinalungkot. Kinabukasan, umupo si Eli para mag-usap sa puno kung saan nakalagay ang card ni 008. Ibinahagi niya sa kanyang nakababatang kapatid ang magandang balita na ginamit ni Tio Magisi ang kanyang naiwang code, hindi lang para tanggalin ang self-destruct setup niya, kundi pati na rin para sirain ang ipinagbabawal na utos ng Integrated Human Machine Program. Salamat sa paraan na ito para masira ang ipinagbabawal na utos, ang lahat ng tao sa planetang Kalam ay maliligtas. Narinig din ito ng female lead sa malayo. Sa mga sumunod na araw, naranasan nilang dalawa ang mga matatamis na sandali sa kanilang pag-ibig. Naging mag-on na rin si Kilay at ang sekretary na si Deven matapos niyang hindi makuha ang female lead. Isang gabi, pinasa niya ang babae habang nag-uusap sila ng marami tungkol sa pag-ibig. Dati, hindi niya naiintindihan ang tungkol sa pag-ibig, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Sinabi rin niya na gusto niyang makasama si Kilay habang buhay. Nagbigay ng pahiwatig ang male lead na kahit saan pa siya o gaano man sila kalayo, mahal niya pa rin siya. Pagkatapos, pumunta si Ilay kay Giho at binigyan siya ng bagong salamin sa mata at niyakap siya para magpaalam. Sa pagkakataong ito, pupunta siya sa isang malayong lugar, kaya ang tanging magagawa niya ay umiyak at sabihin sa kanya na bumalik siya kung sakaling mamiss niya siya at magluluto siya ng masasarap na pagkain para sa kanya. Kinabukasan, isinuot ng lalaki ang kanyang mga damit mula sa kanyang planeta at tiningnan ang bahay ng may kalungkutan. Kinuha niya ang marriage contract na nakatago sa likod ng painting at tiniklop ito at inilagay sa kanyang bulsa upang dalhin. Medyo nagtaka si Husky na umalis ang kanyang amo nang walang paalam. Nang utusan ni Ehilai ang robot na alagaan ng mabuti ang female lead kapag umalis na siya. Tiyakin na kumakain siya sa oras at huwag siyang magpupuyat. Huwag siyang maging mahilig sa mga gwapong lalaki at huwag siyang magpapabuli. Higit sa lahat, kailangan niyang pasayahin siya. Dahil kailangan niyang iligtas ang kanyang planeta, pinili ni Ehilai na gawin ito. Umaasa siyang magiging masaya siya kahit wala na siya. Binigyan niya siya ng isang halik at nagpaalam siya pagkatapos ay umalis. Nalaman na alam pala ng female lead ang lahat pero pinili rin niyang manahimik. Pagkaalis ng male lead, umakyat ang babae sa rooftop at umiyak ng malakas habang tinatawag ang pangalan ng kanyang kasintahan. Umiyak lang si Tio Makisi at umasa na babalik si Eli dahil mahal na mahal niya ito. Bago niya nakilala siya, hindi siya nagtitiwala sa kahit sinong lalaki dahil hindi ito tulad ng mga idolong pinapanood niya sa pelikula. Ngunit nang nakilala niya ang male lead, siya ang nag-alaga at nagprotekta sa kanya, kaya ayaw na niyang umalis. Ang 3 taon ay lumipas ng napakabilis. Sa araw na iyon ay kasal ng kanyang matalik na kaibigan na si Feifei kay Zan Fence, kaya pinapaalalahanan siya ni Husky na magmadali para hindi siya malate. Sa sandaling ito, tumawag ang boss gamit ang napakahusay na guy artificial intelligence para sabihin ang magandang balita sa female lead na ang teknolohiyang brain-to-computer interface na pinag-aralan niya ay sisimulan ng ipromote sa buong mundo sa susunod na buwan. Nang marinig ito, hindi naman ganoon kasaya si Tio Magisi na ikinagulat ng kanyang boss. Sinabi rin niya ang isa pang magandang balita na ang teknolohiyang brain-to-computer interface na binuo ng kanilang kumpanya para tulungan ang mga batang may kapansanan ay naaprubahan na rin. Magsisimula na ito sa susunod na buwan kaya siguradong magiging abala sila. Handang-handa na ang female lead at pinapaalalahanan niya ang kanyang boss na huwag magbigay ng mga ideya para lang tumaas ang presyo ng stock. Ang agham at teknolohiya ay para sa serbisyo ng tao. Nagpaalam siya sa kanyang boss upang pumunta sa kasal. Ngunit bigla siyang nakakita ng isang taong nakasuot ng parehong damit ng male lead at tumakbo siya papalapit ngunit hindi pala siya. Lumalabas na ang isang film crew ay nagsushooting ng pelikulang Ilay na nagiging tao at pagkatapos ay umalis si Tio Maki na mag-isa. Sa sandaling ito, may lumitaw na lumilipad na balyena sa kalangitan, at mas nakakagulat pa, ang taong lumitaw sa likod ay si Kim Eli. Kaya nagkita silang dalawa muli pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay at nanatiling magkasama habang buhay. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong interes at panonood. Kung nagustuhan nyo, bigyan nyo ako ng like at subscribe para manood ng mga bagong video sa lalong madaling panahon. Ngayon, paalam at magkikita muli tayo sa susunod na mga video.